to. What's the best overall way for you to challenge these blocks, mga kapiksi, is you have to change the way of your thinking, guys. So, kung meron kayong mga belief system na mahirap magkapera, kailangan mong magpakahirap sa pagtatrabaho para magkapera, you have to challenge your belief system by changing your belief system. Ibig sabihin, baguhin mo yung pattern of thoughts mo, which is palagi kong tinuturo sa inyo. Kaya ako nga kayo sinasabihan, guys, na mag-affirm. Palagi ako may pera and palagi akong nagkakapera, di ba? Because that's also one way of reprogramming your subconscious mind. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Collective reading tayo for tonight mga kapiksi. Money blocks ang ating topic, guys. Titingnan natin yung mga balakid sa kaperahan nyo. Kahit anong zodiac sa inyo, pwedeng mag-resonate. Kapag may specific signs na lumabas, i-mention ko din siya. And ito ay timeless reading, mga kapiksi. Ibig sabihin, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siyang mag-resonate sa inyo. Pwede rin hindi, mga kapiksi. So, hanapin ko yung energy ng money, mga kapiksi. Alright. So, ito yung energy ng money, guys, no? Ito yung gagamitin nating signifier para sa ating reading for today. So, kung ano na yung message na maka-resonate, guys, take that message. And, bago tayo mag-start, guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga products tayo, guys. Sa description box ng video, click nyo yun, guys, para ma-check nyo and diretso checkout na rin yun, guys. Thank you. So, yung first message natin is, ano yung current belief nyo surrounding your money, mga kapiksi? For some of you guys, naniniwala kayo na mahirap or matagal dumating yung pera, no? Yun yung current belief system nyo. For some of you, parang parang urong-sulong yung paniniwala nyo, yung belief system nyo sa pera. Some of you, parang you need to work hard for money. And yung iba sa inyo, parang yun yung belief system nyo, guys, no? Na you need to work hard para sa pera, mga kapiksi. You have to earn it, which is somehow true, mga kapiksi, pero hindi mo kailangang you really need to work hard for money, pero yung iba sa inyo, parang meron kayong certain belief na kailangan hard work talaga. Wherein, in reality, mga kapiksi, kahit hindi kayo masyadong magpakahirap, as long as you have a good relationship with money, pwede siyang dumating sa inyo, guys. Okay? So, yun yung current beliefs nyo surrounding money, guys. Ito naman yung mga current blocks nyo surrounding money. Again, hard work, yung nagiging block nyo sa pera, mga kapiksi, is kapag hindi kayo nagtrabaho, hindi dadating yung pera sa inyo. Okay? Kumbaga parang kapag walang hard work, hindi dadating yung pera sa inyo. Kapag hindi kayo nagtrabaho ng mabuti or hindi kayo nag-effort, mga kapiksi, mahirap dumating yung pera sa inyo. You have that certain money block surrounding you, guys. When in fact, hard work and smart work, mga kapiksi, dapat yung ating belief system surrounding money. Kasi hindi ibig sabihin ng hard work equals money, mga kapiksi. Sometimes smart work also equals money, guys, no? So, yeah. So, yun yung nagiging balakid nyo sa pera. Meron kayong belief system na kapag hindi kayo nagtrabaho, hindi kayo magkakaroon ng pera. Okay? Although it's true na kapag nagtrabaho kayo, yes, maaari kayo magkapera. But also, smart work, na hindi nyo kailangan magpaka-kanda-kanda ko ba sa trabaho, magkakaroon pa rin kayo ng pera or you can still earn money. So, yun yung balakid nyo sa pera, guys, no? Sana naintindihan nyo ibig ko sabihin. Yeah, so it's not just all about hard work, mga kapiksi, pero yung smart work, kailangan nyo rin. Kaya nga meron kayong naririnig sa ibang tao na you don't have to work hard, you have to work smart, diba? So yun yung ibig sabihin ng mga kapiksi. Kailan nag-start itong mga blocks na to, mga kapiksi? Na-form yan, itong mga belief system na to, na-form yan
when you started doing hard work, tapos doon nyo lang nakita na pumapasok yung pera, mga kapigsi. So doon, parang doon kayo nagkaroon ng belief system na kailangan kong magtrabaho ng bonggang-bongga para magkapera. So it's also based on your experience, guys, okay? And that is because na-develop kasi yon, kasi meron kasi kayong pwedeng meron kayong mga ganong klaseng narinig mula sa mga matatanda or sa mga I don't know, mentor or sa mga ibang nakasalamuhan nyo sa buhay na kailangan nyo magpakahirap sa pagtatrabaho para magkapera kayo. So doon nang galing yung mga money blocks nyo, mga kapigsi. Tapos you started experiencing it. Ibig sabihin, na-experience mo na nagtrabaho ka, nagkandakuba ka sa trabaho, and then pumasok yung pera. So doon na-develop yung money blocks nyo, guys, okay? What's the best overall way for you to challenge these blocks, mga kapiksi, is you have to change the way of your thinking, guys. So kung meron kayong mga belief system na mahirap magkapera, kailangan mong magpakahirap sa pagtatrabaho para magkapera, you have to challenge your belief system by changing your belief system. Ibig sabihin, baguhin mo yung pattern of thoughts mo, which is palagi kong tinuturo sa inyo. Kaya ako nga kayo sinasabihan, guys, na mag-affirm. Palagi ako may pera and palagi akong nagkakapera, di ba? Because that's also one way of reprogramming your subconscious mind, mga kapiksi. And ang pinakamagandang money affirmations or belief system dito is you don't have to work hard for money. Madali lang papasok sa inyo ang pera kahit ano pang gawin nyo, okay? Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Kasi yung iba sa inyo, guys, nagkakapera lang kayo kapag nagkakanda ko ba kayo sa trabaho. Pero kapag hindi kayo nagtatrabaho or wala kayong masyadong effort na ginagawa, napapansin nyo na madalang yung pasok ng pera sa inyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. So, you have to develop the belief system na kahit hindi kayo masyadong magpakanda hirap, magaan pa rin yung pasok ng biyaya sa inyo. Okay? So, you have to develop that belief system, mga kapiksi. And para ma-release itong blocks nyo, mga kapiksi, itong card na to, what's the best practical step na you can take para ma-release itong block na to is to start, again, guys, these are all in your head, mga kapiksi, no? Kailangan nyo magkaroon ng peace, no? Kasi yung iba sa inyo nagwo-worry, no? You're starting to worry. And yung worry, ang kabaliktaran nun is peace, kapayapaan. So, yung iba sa inyo, kapag hindi kayo nagtatrabaho, nagkakaroon ng worry, ng doubt, no, naku, baka walang pumasok na pera sa akin kasi hindi ako nagtatrabaho, or kulang yung OT ko, or whatever, ganyan. So, you have to remain peaceful at all times when it comes to money. Guys, number 1 block sa pagpasok ng pera, guys, is yung pagiging worried palagi, no? So, alisin nyo yung pagiging worried nyo, yung stress, no? And palitan nyo siya ng peace, maging peaceful kayo and kalmado at all times, and affirm, guys, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. And practice gratitude as well, pagpapasalamat, guys, no? The more na grateful kayo, the more na maaaring pumasok yung pera sa inyo, mga kapiksi. And your most likely outcome pag challenge nyo itong mga money blocks na to is matututunan yung magkaroon ng magandang relationship with money, mga kapiksi, kapag binago nyo yung pattern of thoughts nyo pagdating sa kaperahan. You have to build a good relationship with money. Ang nakikita ko sa inyo, guys, is wala namang problema, no? Kasi masipag kayo, mga kapigsi. Pero yun nga, ang nakikita natin dito, guys, is yung iba sa inyo, you have that certain belief na kapag hindi kayo masipag, kapag hindi kayo nagtrabaho ng bonggang-bongga, hindi papasok yung pera sa inyo. And yung iba sa inyo, kahit na nagpapakahirap sa pagtatrabaho, meron pa rin kayong money blocks. Ibig sabihin, hindi pa rin masyadong maganda yung daloy ng blessings sa inyo, mga kapiksi. And ang nagiging balakid nga nun is yung mga belief system nyo na you have to work hard for money. Tapos, meron kayong worried energy
na palagi nagwo-worry about money. So, yun yung mga kailangan nyong i-release, guys. And you have to have a good relationship with money para maging maganda yung daloy ng pera sa inyo. Okay? Alright. So, guys, affirm, no? Yung best affirmation na pwede kong i-recommend sa inyo to build a good relationship with money, mga kapiksi, is palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, no? Para magkaroon kayo ng magandang relationship with money. At saka yung I don't have to work hard for money. Money always come to me, no matter, okay? Para, alam nyo yun, para kahit na hindi kayo nag-OT or hindi kayo maghanap ng mga kung ano-anong, alam nyo yun, na magkanda kuba sa trabaho, magiging magaan pa rin yung pasok ng pera sa inyo. Yung pera, guys, hindi lang yan nakukuha sa pagtatrabaho, no? They come in many forms. May mga times na bigla na lang siyang papasok sa'yo na hindi mo inaasahan, like blessings, di ba? And hindi mo na trabaho na alamin kung paano papasok yung pera sa'yo. Ang trabaho mo is mag-build ng magandang relationship with money para pumasok yung magandang blessings sa inyo. Okay? Sana naintindihan nyo. This is a collective reading, guys. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And kung gusto nyo ng ganitong klaseng reading every week, iba-ibang money spread, comment down below para magawa natin. Okay? So, bubunot lang tayo ng additional na messages para sa inyo. Again, guys, sa mga gustong mag-check out ng mga lucky charms, lucky bracelet, check nyo yung mga items sa description box, mga kapiksi. So, you and your loved ones are safe and protected, guys. So, this is not about money, mga kapiksi, pero palagi nyong iisipin na lahat tayo ay may mga gabay, guys, and kahit anong gawin natin or kahit anong mangyari, palagi tayong iniingatan and pinoprotektahan ng ating mga gabay, mga kapiksi. Another message for you guys is ito yung past life energy. This situation involves sa past life memories. So, maaaring may mga nangyayari sa inyo right now na may kinalaman sa inyong past life, mga kapiksi, and nangyayari ulit siya sa buhay nyo kasi meron kayong mga lessons na dapat matutunan or matandaan dun sa mga experiences na yon. Okay? And another message, guys, medicine woman, you are a channel for divine healing power. So, lahat tayo, guys, may kakayahan tayo na mag-heal on our own, and heal then ang ibang tao, mga kapiksi. Yung pagdadasal natin para sa ibang tao para mag-heal sila, that's one way of helping them heal, mga kapiksi. At saka yung pagkakaroon ng positibong mental diet for them, guys. So, you can be a channel for healing. Kahit hindi ka nurse, kahit hindi ka doktor, kahit hindi ka faith healer, mga kapiksi. Yung simpleng pagdadasal mo, maaaring makatulong sa ibang tao. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Next week, maghanap tayo ng iba pang spread para sa money reading. So, comment down below, mga kapiksi, kung nagustuhan nyo to and kung naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, check nyo itong playlist na to. Ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.